people have this idea that when they become a Christian, they should lose all ambition. No. You should have more ambition than anyone on this planet. It's just ambition for the right thing. There was a text I shared with the class. Listen to it. If I changed it a little bit, kept faithfulness to the Greek, but changed it just a little bit so it would be difficult to recognize, and did not give a bunch of preachers the text I was citing, they would think I was quoting from some Spartan manual. He says, who will render to each person according to their deeds, to those who by perseverance in doing good seek for glory and honor and immortality. Have you ever looked at your Christian life that way? You see athletes just fighting for, you see boxers and baseball players and this and that and Olympians. You see people chasing after wealth, and they're just chasing and chasing and chasing. It's their ambition, their ambition. Paul was ambitious. He was far more ambitious than any secular mind you could ever imagine. But he was ambitious. He was seeking for glory, honor, and immortality before Christ. To stand before him one day knowing, like C.T. Studd, when his daughter visited him, and he went into the little hut where he was living. She had visited him, and she was now newly married, and he sees her, and he runs into the hut, and he comes out, and he looks a little distraught, and he said, I went in my hut to give, I wanted to give you something for your wedding, but I gave everything to Christ years ago. I don't have anything. Can you imagine? Think about it, men. Some of you want to stand on podiums and you want to be honored here and there. Think about it. Standing. Being able to stand because of his blood, because of his justification. Be able to stand before him, and he looks at you. He looks at you. Can you imagine? Can you imagine? He looks at you. And he says, well done. Well done. Well, what else you want? What? Well done. Well done. Well done. Really? Yeah, well done. And of course, we all know what's going on there. He knows, I know, that if there was any well done, it was he who did it. He's such a gracious God. He tells you to do something, he does it through you, and then rewards you for it. This is a win-win. Manalangin. Dakilang Ama, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sapagkat karapat dapat kang maluwalhati sa iyong mga gawa, sa iyong mga likha, higit sa lahat sa buhay ng iglesia na iyong pinili, Panginoon, bago pa man itatag ang sanlibutan. Hayaan niyo po, pasalamatan ka namin dahil kasama po kami, Panginoon, kabilang po kami sa iyong mga pinili at tinawag upang bigyan ka ng karangalan,
maihanda niyo po, Panginoon, sa mga mabubuting gawain. Salamat po na marami sa iglesyang ito. Dalangin namin, Panginoon, na pakapuspusin niyo po kami ng iyong mga salita. Magampanan namin ang mga tungkulin namin bilang mga pinilit tinawag para sa layunin na ikaw po, Panginoon, ay maparangalan sa lahat ng gawain, gampanin. At dalangin po namin ang mga salita niyo po sa pagkakataong ito. Dalangin namin na ipapahayag ngayon dakilang Diyos, maging kapayapaan, maging kapahingahan at maging kagalingan ng buhay ng bawat isa po sa aming makikinig. At higit sa lahat, Panginoon, makita nawa ang larawan niyo po sa aming mga buhay habang ginagawa po namin ito, Panginoon. Salamat po at kahabagan niyo po kami. Kung may mga pagkukulang po kami, hayaan niyo po, Panginoon, na kayo po ang siya magbago na aming kaisipan. Hayaan niyo po, Panginoon, mabuksan lagi ang aming isip sa pangangaral ng iyong salita. Pagtutuwid sa amin, Panginoon. Hayaan niyo po, Panginoon, malakaran namin ito, Panginoon, na may biyayang nagmumula sa puso namin, Panginoon, na hindi napipilitan, Panginoon. Salamat po. Hayaan niyo po rin, Panginoon, sa mga makikinig sa video na ito, Panginoon, mabuksan ang kanilang puso, Panginoon. Dalangin namin ang iyong mga pinili. Tawagin niyo po, Panginoon, sa pamamagitan ng mga pangangaral na ginagawa ng Montalban Community Church of Jesus Christ. Purihin ka, Ama, dakilain ka lamang, sapat na po sa amin iyon. Sa iyong karangalan, sa ngalan ni Jesus na Panginoon. Amen. Makaupo na po tayo. Isang mapagpalang umaga po sa atin lahat. Salamat po sa isang nag-response. Blessed morning po sa atin lahat. Ayun, handa na po sila, Lord. Okay, makikinig na po sila. Sige po, at pagpatuloy po natin ang ating aralin patungkol po sa Iglesia ng Diyos na Buhay. At nagbago po tayo ng kasi yung key text natin, pinuntahan natin, kasama po siya bago natin tahakin yung Ephesians chapter 6. Babalikan po natin yun kasi may mahalagang bagay na iniremind ng Panginoon para sa iglesia niya at paano siya maging tunay na kawal niya. Amen. Ang Iglesia ng Diyos na Buhay, meron po siya mga categorize na sinasabi sa illustration kung sino sila. Una, kawal. Sabi niyo po, kawal. Inahalin tulad tayo sa pagiging kawal o sundalo ng Diyos. At inahalin tulad din tayo noong nakaraan na pagkala natin manlalaro. At ngayon, babalikan natin. Kasi pinagtitibay po ito. At inahalin tulad din tayo sa magsasaka. Sabi niya po, magsasaka. Na ito yung ating pag-aaralan, pero siguro sa isang linggo na o sa susunod pa. Kasi medyo mahaba pong na-prepare na ito. At I hope po na meron po tayo ma-catch up at may matutunan bilang isang kawal ni Jesus Christ. Okay, mabuting kawal po ni Jesus Christ. Sabi niyo po, mabuting kawal. Napag-aralan natin, kung babalikan natin ang ating mga aralin, ay tatlo lang po yung naunang pinakamaganda, pero maganda rin po yung mga sumusunod, dahil umaalalay din po ito, pero nagkakaisa po sila. At dito, sa unang bahagi pa lamang ng ating pag-aaral, Iglesia ng Diyos na Buhay, gaya ng kawal, basa po muna tayo sa Ephesians, key verses po natin. Ephesians chapter 6 verse 11, magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Maraming Kristiyano laging bumabagsak kasi nga hindi nagsusuot. Lord, help me, Lord. Okay, sabi po dito, naglagay po tayo ng aliping tagapaglingkod sa iglesia. Ang topic po natin ay yung mabuting kawal ni Kristo. Sabi niyo po, mabuting kawal. Sa pag sinabi mabuting kawal, hindi puro siya foul. Sa basketball meron kami mga may mga foul diyan, di ba? Parang meron ding offensive, di ba? May sinasabi offensive, di ba? O parang ginawa mo siya na hindi maganda. Yung iba diyan thrown out, di ba? Mga ganon. Sa basketball po 'yon. Pero ilang lang po 'yon, paalala lang po sa atin 'yon. And 2 Timothy chapter 2 verse 1 to 26, hinati ko po 'to sa dalawang cluster. Ang unang cluster po, ito po yung katatagan, verse 1 to 13. And verse 14 to 26, ito po yung mga tagubilin kung paano dapat lumakad ang mga lingkod ng Diyos o yung mga mananampalataya ng Diyos. Can I hear amen? Okay, pinag-aralan natin, ito yung pinaka-point natin, katatagan kasi tayo, kaya katatagan, paano makakamit? Una, magpakalakas sa biyayang na kay Kristo. Sabi niyo po, magpakalakas.
Hindi natin kayang gawin ang mga tungkulin na inatang sa ating balikat ng Panginoon kung hindi tayo magpapalakas sa Kanya. Kung di tayo magpo-focus sa Kanya, kung di tayo sa sentro sa Kanya, walang mangyayari sa ating mga ginagawa. Lahat laging failure. Kasi bakit? Wala tayong biyaya matatanggap kasi bakit? Puro pangkasarili natin kapakanan. Dapat nakatuon tayo sa biyayang na kay Kristo lagi para magtagumpay tayo sa lahat ng hamon ng ating paglilingkod o lahat ng hamon ng ating buhay bilang isang Kristiyano na ginawang kawal ng Diyos. At nilagay po natin, una, na point po natin, paano tayo magkakaroon ng biyaya ayon po doon sa aral at doktrina na pinagtibay. Di ba? May mga saksi, di ba? Pinagtitibay ito dahil yung biyaya, pinundasyonan ka, lalo mo itong ini-enhance. Lalo nyo po itong pinag-iinam. Lalo nyo itong pinag-iigi. Lalo nyo itong pinalalakas. Kasi pundasyon po ito eh. Maintindihan po natin kung bakit sinasabi ni Apostle Paul to sa mga illustration na ating pag-aaralan sa ngayon. Review lang po tayo. Pangalawa, yung kalakasan ng biyaya nagmumula kay Kristo, kung doon tayo pupunta, una, meron po tayong pangangaral ng doktrina na pinagbubulay-bulay natin, pinalalakas natin, itinuturo natin. Pangalawa, yung pagtitiis sa kahirapan. Mahalaga po sa isang kawal ay pagtitiis. Mahalaga po sa Iglesia ng Diyos may pagtitiis. Sabihin niyo po, pagtitiis. Ang salita pong ginamit dito, endurance. Ibig sabihin, tumatagal ka. Kaya nga yung pagsusot, mahalaga po yan. Para makatagal ka sa lahat ng laban. Lalo na sa mga lalang ng dyablo. Kaya nahihira, amen. At ang sabi niya po rito, magtiis, pangalawang point po natin yan. At pangatlo, yung hindi tayo umaayon sa takbo ng mundong ito. Take note po yung tatlong bagay na yan at ito po i-illustrate na ni Apostle Paul kung paano dapat magampanan ito ng ating tungkulin. Gagamit po siya ng pangungusap o salita na bagay para ating maintindihan. Kasi even si Jesus Christ, may mga illustrations siya na ginagamit na alam nating ginagawa natin. Gaya na si Jesus Christ sa pagkatanim, di ba? Mga parable, di ba? Di ba naglalagay siya ng puno, ako yung puno, kayo yung mga sanga, di ba? Gumagamit siya para maintindihan natin kung ano ang katayuan natin. At bilang kawal at iglesia ng Diyos na buhay at kawal na mabuting kawal ni Kristo, ito po, pag-aaralan po natin sa ngayon. 2 Timothy chapter 2, ito na po siya kasi ginamit po natin ito, yung magtiis ka sa akin ng kahirapan, bilang mabuting kawal ni Kristo at huwag kang makiayo sa takbong ito upang kalugdan ka na nagtala sa iyo. Naalala nyo? Sino nagtala sa atin? Hindi naman tayo basta-basta lang sumali. Ang Panginoon naglagay sa atin para tayo maging Kristiyano. Siya yung namatay para sa atin para mapabilang tayo sa kanyang kaharian. Amen po ba? So tayo, ginawang kawal niya, pero kasi ibig sabihin nun, nasa kingdom tayo. Siya yung naglagay sa atin. Hindi tayo ang pumunta doon. Hindi tayo kailanman, hindi natin kaya pumunta sa kaharian ng Diyos. Ang Diyos ang naglagay sa atin sa kanyang kaharian para pagbutihin natin ang ibibigay niya sa ating responsibilidad. Tingnan po natin. Una, sa verse 5 and verse 6, inano ko lang po yan, hinapyawan ko lang po yung ating tatlong point po noong nakaraan. In 5 and 6 ng 2 Timothy chapter 2, kasi natapos po natin yung verse 1 to 4 noong nakaraan. At ngayon 1 to 3, ay 1 to 4. Pero ngayon pupunta natin yung verse 5 and 6. Pero gusto kong puntahan po muna natin yung verse 5 kasi dito lang po tayo magtatagal. Saka na po yung verse 6 kasi napakaganda po ng ginamit ni Apostle Paul dito. Ito po yung narrative, teaching, illustration niya po ito kung ano ang dapat na maging hiyahalin tulad tayo o ito yung paghahalin tulad. Kaya nga nilagay ko po dyan, pagsasalarawan kung ano ang iglesia ng Diyos. Dito po una, siya po ay iglesia, kawal siya, manlalaro, and verse 6, siya po ay magsasaka. Sa verse 6, magsasaka. In verse 5, ito po yung isang salita, manlalaro. Sabihin niyo po, manlalaro.
yung kawal ng Diyos, hinalitulad niya na parang tayo'y sumasali sa paligsahan. Kaya nahihiramen. Pag sinabi sumasali sa paligsahan, hindi ikaw ang sumali, kundi isinali tayo ng Diyos. Iniligay tayo ng Diyos sa paligsahan. Ano pong ano dyan? Okay. Ibig sabihin, ang ating pag-iglesia ng Diyos sa buhay, kawal, sumunod, manlalaro. Pinakita ng illustration na ang kawal ay isang manlalaro. Basahin natin. At kung ang sino may nakipaglaban, ang meaning po ng pakipaglaban dyan, yung manlalaro sa Griego ba? Papaliwanag ko sa inyo mamaya. Lumalaban naman ng laro ay hindi pinuputungan. Pangalawa, hindi pinuputungan. May crown pong sinasabi po dyan na tatlong bagay po ito. Maliban na kung makipaglabang matuwid. Tatlo po ang points natin ngayon na ating pag-uusapan. Una, may English po ba tayo dyan, kapatid? Okay. Ilagay po natin yung English dyan. At kung sino man ay nakipaglaban naman ng laro, ay hindi pinuputungan liban na kung makipaglabang matuwid. Ang English po niyan, and if a man also strive, sabi niyo po strive. Pag sinabing strive, papaliwanag ulit mamaya. Okay, for masteries, yet is he not crowned, except he strive lawfully. So, tatlong bagay po ang naiwan na salita na gusto kong puntahan natin. Una, yung salitang strive. Pangalawa, yung salitang masteries. Pangatlo, yung huling salita na ginamit niya sa verse 4 ay yung salitang lawfully. Tatlo po siya, pupuntahan po natin bakit sinabi po at ginamit yan dyan sa verse 5. Kasi nga, kalimitan, pag hindi natin nakikita yung coach natin, para tayo nanghihina, di ba? Ito'y tumutukoy sa paglalaro. Pagka yung coach natin nag-train sa atin, pag doon tayo nakatingin sa finish line sa kanya, lalakas tayo, di ba? Kaya mahalaga yung mga naunang verses na ating pinag-aralan nakaraan. Doon tayo pumunta sa biyaya nagpapalakas sa atin kay Kristo. Naandun yung goal eh. Kasi naandun na siya, naka-finish line siya eh. Siya yung nagpumunta doon para tayo alalaya makarating sa Kanya. Amin po ba? So, kailangan po dito ang pag-iisip kung paano tayo magtagumpay. Kaya nga, katulad dito, yung pagtitiis, naglagay ng pagtitiis, at pangatlo, at sinasabi niya nito, huwag makiayon, kasi po pwede kang o pwede kang tumingin sa kabila, pero kung nakapokus ka sa biyaya ng Panginoon na naroon siya, lalakas ka at magtatagumpay. Amen. Una, sa Griego, ang strive, tingnan po natin kung meron po tayo dyan, ito'y salita na ginamit na atleo. Sabi niyo po atleo. Ito'y pinagkunan na salita sa English na athletic. Manlalaro. Kaya ito ginamit yung strive sa Griego, mariing idinidi ni Apostle Paul na tayo mga atleta ng Panginoon. Hindi, noong nakaraan, ituro ko yung pagtakbo, di ba? Di ba? Ni si Paul, tinatakbo niya, di ba? Nagtutumuloy siya sa pagtakbo, di ba? Pero maraming uri ng paglalaro dito sa atin para ating maintindihan. Na example kanina, basketball. Ito'y tumutukoy sa isang salitang manlalaro, kaya tayo ay inilagay para maglaro. Pero wag natin sabihin, ang ministry ay laro-laro lamang. Ang ibig sabihin ng laro dito, yung isinali ka sa tagumpay. Kasi alam ng Panginoon, tagumpay na tayo. Kasi naroroon yung ating Panginoon, nauuna na sa atin eh. Ang ibig sabihin dito na salitang ginamit dito na manlalaro, hindi pinaglalaroan ang ministry. Ito'y pinagbubuti ang ministry. Bakit? Nakatingin ang ating master, ang ating coach doon sa finish line. Kaya nahihiramen. Kung doon tayo titingin, magtatagumpay tayo. Kung titingin tayo sa bawat isa sa atin, magkakamali po tayo. Hindi tayo itatangayin yan doon sa finish line. Hello? Si Jesus Christ ang magdadala sa atin doon kung titingin lagi tayo sa Kanya. Kaya maraming Kristiyano bumabagsak nakatingin sa tao. Ang ganda na sinasabi ni Apostle Paul dito. Pangalawa, bibilisan ko po kasi mahalaga po din ito. At mamaya, titignan natin ang mga bagay na ginamit dito
sa pagsasalarawan na ito sa mga mangyayari sa future. Pangalawa, sa Griego na ginamit natin yung una, pakikipaglaban o manlalaro, inilahok tayo, isinali tayo. Hindi ba't balikan ko lang po, hindi ba't pagka tayo isinali, well-trained na? Hello? Hindi ba't paglalaban ka ng boxing, hindi po pwedeng hindi ka nag-discipline. Ano discipline mo? Boxing, hindi ka naman nag-karate. Di ba? Baka pagdating mo doon sa ring, kinarate mo kalaban, mali yun. Di ba? Nag-grappling ka, boxing ang laban. Kaya nga dito, pinapakita dito yung discipline. Anong discipline meron tayo? Una, tumitingin tayo sa nagtuturo sa atin, coach natin, si Jesus Christ. Siya magpapalakas sa atin. At dapat magtiis tayo sa mga trainings. At meron tayong, ang training sa atin bilang isang Kristiyano ay ang alin? Word of God, i-apply natin. Kaya handa tayo lumaban kasi meron tayo nito. Pero pag wala tayo nito, hindi tayo handang lumaban. Huwag tayong pupunta sa labanan na wala kang dalang armas. Lahat ng Kristiyano may armas na, may pundasyon na, di ba? Pagtitibayan na lang natin. Hello? Tumingin lagi tayo sa Panginoon. Mean to say, siya yung author talaga ng lahat ng ito. Para tayo magtagumpay. At sumunod ay yung salita, binalik ko lang po ulit para maintindihan natin, meron tayong kakayanan lumaban. Hello? Ang bawat boksingero may kakayahang magpatumba ng kalabaw. Para pagtama sa kalaban, bagsak. Di ba mga ganon, di ba? Parang yun yung pinaka nila, nire-reach nila. Hello? Hindi po pwede dyan yung pagsumuntok ganon. Di ba? Kaya tayo mga Kristiyano, makinig kayo mabuti, alam natin ang susuntukin natin, mabigat ang ating kamay. Ano yun? Dala-dala mo ang salita ng Panginoon, mabigat yan. Kaya nga kasama dito yung doktrina na magbibigay sa atin ng lakas. At pangalawa, yung pag-itiis, ano yun? Layuan mo yung mga bagay dito sa mundo. Kasi yung mga nagte-training sa mga boxing, hindi yan yung naglalamyerda. Panahon na ng jogging, tulog pa, hindi ganon. O kaya pumunta ng mall. Kung ano yung training, yun, nandun sila. Amen? Tinatapos nila yung itinakda ng kanilang coach para maging malakas sila. Pagtitiis at hindi nakikiayon. Po ba? Hindi sila gaya-gaya. Ang boksingero hindi alatsamba. Alam niya paano kumilos ang kalaban. Lalo ni Satan, paano natin malalabanan si Satan? Hindi natin alam siya kung paano kumilos. Diba? Pero kung may salita ka ng Panginoon, alam mo paano siya labanan. Kaya nga sabi ng Bible James yata yun, James chapter 4 verse 7, diba? Sabi, submit yourself unto God and resist the devil, and he will flee from you. Kaya nahiramin. Paano? Hindi ka pumupunta sa Panginoon, paano ka lalakas? Paano ka makalalaban? Paano mo i-resist si devil? Paano mo lalabanan si devil kung wala kang submission kay Lord? Yung coach. Kaya nga, tatakas siya, yung mundo tatakas sa'yo. Pag masikip ka sa salita ng Panginoon, mahigpit ang salita ng Panginoon sa buhay mo. Pangalawa, yung isang salita na pinuputungan, sa isang salita po dyan, yung masteries. Pag sinabing masteries, sa Griego po, ang ibig sabihin po ng masteries, Stepano. Pag sinabing Stepano, ito'y galing sa salitang adorn with an honorary word. Ano ibig sabihin yan? Yung kagalang-galang siya. Di ba't pag kami nanalo, makinig kayo, hindi ba't pag may nanalong sa Pilipinas na lumaban sa sports, hindi ba't taas noo sila? At ikaw naman, nirespeto mo, ginagalang. Di ba? Pinupugayan pa nga natin, di ba? Di ba? Bakit? Siya yung nagdala sa Pilipinas ng gintong medalya. Di ba? Ngayon, bakit ginamit itong salitang ito? In future, mangyayari sa atin ito. Pararangalan tayo ng Panginoon. Bakit? Natapos natin yung takbuhin ng tama. Kasi bakit? Nakikinig tayo sa coach. Nakikinig tayo sa kanya.
Tumitingin lagi tayo sa Kanya. Amen. At ang sabi dito sa isang salita, ito'y ginagamit literally or figuratively yung putong o crown. Ginagamit po ito yung kagalang-galang. Hindi mo naman po pwedeng lagyan yung first ng ng third eh. Di ba? Kasi siya yung pinaka-higher na manlalaro eh. Di ba? Ano ibibigay mo sa kanya? Yung angkop para sa kanyang kagalang-galang. Ang mga pinuputungan, binibigyan pugay. Even yung ating Panginoon, bibigyan tayo ng pugay. Anong pagpupugay na gagawin sa atin? Well done, good and faithful servant. Sige po, parang merong maliit na palakpak. Maliit, huwag niyong palitin. Palakasin niyo ang palakpak kay Lord. Kasi kay Lord yan eh. Iyaan po yung sinasabi na ginamit niya dyan. At dito sa pangatlo, na mahalagang bagay, pangatlo po ito, yung salita sa Griego, yung lopoli. Sabi niyo po, lopoli. Anong gamit ng salitang lopoli? Yung salitang matuwid. Maliban nila sa verse 5, na gumamit siya ng matuwid sa sa kanyang pagsali sa labanan o sa laro. Una, manlalaro tayo, nilagay ng Panginoon. Sa karera na ito, na pagiging Kristiyano, sa buhay na walang hanggan, pupuntahan natin. Pangalawa, tayo may putong nakahanda. Ngayon, may nakahanda, pero paano natin ito makakamit? Makakamit natin ito kung tayo ay nakibaka ng matuwid. Ang salitang ginamit po dyan sa English Greek word, yung salitang lopoli. Ang lopoli, ang salita po niyan, lomimos. Pag sinabing lomimos, yung legitimately talagang katangi-tangi ka ikaw na gumamit na doon sa mga bagay nakiayong ka, agreeable, nakiayong ka saan? Sa mga rules na inilagay ng salita ng Panginoon. Ang bawat Kristiyano, ang rules ng pamumuhay nila galing sa salita ng Panginoon. Pag yung ginagawa mo wala sa salita ng Panginoon, mag-isip-isip ka, baka nakakaayong ka na sa mundong ito. Kasi ito yung listahan, paano tayo maging mainam na tagapaglingkod. Paano tayo maging mainam na Kristiyano sa ating pamilya, sa ating kapitbahay, sa ating trabaho, at sa church. Kasi bakit? Una sa lahat, meron tayong relasyon doon sa nagpapapunta sa atin sa finish line. Si Jesus Christ. Take note, hindi tayo pumunta doon, siya ang naglagay sa atin para pagtagumpayin tayo. At ang sinasabi ko po sa inyo, ito yung listahan ng mga rules paano dapat mabuhay ang mga Kristiyano o kawal o manlalaro na pinag-aaral lang natin ngayon sa narrative teaching ni Apostle Paul. Kaya itong buhay Kristiyano, kung hindi natin na-apply ito, paano tayo makatatagal sa laban? Kaya importante yung salita natin, Ephesians chapter 6 verse 11. Isuot nyo ang buong kagayakan o yung kasuotan ng Diyos. Ito po yun. Isuot. Ito yung listahan na dapat nating isuot. Renewing of the mind daily in the Word of God. Na makakalaban tayo sa bawat araw. Amen. Huwag tayong makikinig sa bulong ng mundo. Huwag tayong makikinig sa bulong ng ating pwede tayong makinig sa tao. Pero sasalain sila ng salita ng Panginoon dapat. Huwag tayong sunod-sunod basta-basta sa mga tinig na nang malapit sa atin. Dapat alam natin na salita ng paano i-implement sa buhay natin. Amen. At ang sabi po, nilagay po dito yung mga rules na ito, rules po ito salita ng Panginoon Ito yung nakalistat, nakatala para sa atin. Di ba sinabi po sa Ephesians chapter 2 verse 10, di ba? Inihanda na ng Diyos ang mabubuting gawa noong pamanguna upang ating lakaran.
Ang Diyos na naghanda para maka-finish line tayo. Tapos pupunta tayo sa kaliwa. Hindi dapat. Pupunta sa kanan, o tatalikod tayo. Huwag nawang mangyari. Tumingin tayo sa Panginoon. Siya ang nagbibigay ng biyaya ng kalakasan sa atin. Palakasin natin ang doktrinang meron tayo. Baka mamaya nakapakinig kayo ng ibang salita, ng doktrina sa ibang churches. Parang parang maganda ng konti yun. Konti lang, hindi perpekto. Ang perpekto ay doktrina ng Panginoon. Doon ka lalakas. Para makapagtiis ka. Amen po ba? Eto na po tayo, puntahan po natin yung mga iba't ibang klaseng mga gawa na mananatili. Hindi, kapatid, puntahan po muna natin yung 1 Corinthians kasi para maintindihan natin yung sinasabi ko kanina na ang Diyos ang naglagay sa atin. 1 Corinthians chapter 9 verse 25. Okay. At ang bawat tao na nakipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng bagay. Sabi niyo pa, mapagpigil. Isang salita po dyan, nagtitiis. Sabi niya, ginagawa niya ang mga ito upang magsitamo ng isang putong na may pagkasira. Di ba dito, hindi naman manatili yung binigay sa yung reward Yung award di ba? Award pala. Di ba? Yung inawardan ka ng first ka doon sa basketball, boxing, champion ka, hindi naman nanatili yun Di ba? Pagdating sa langit, hindi naman titingnan ng Panginoon yun Di ba? Yung ginawa mo dito nga, akala mo, rurok na ng tagumpay, yung maging pinakamatalino ka sa buong mundo. Pinakamayaman ka sa buong mundo. Pinakakilala ka sa buong mundo. Hindi yun sasabihin ng Panginoon sa iyo. Kung naging Kristiyano ka, papaano mo ginampanan ang laro ng buhay mo? Pinagbuti mo ba ang pagiging Christian life mo? Napag-igi mo ba ang pagiging mananampalataya mo? Sabi niya rito, ito yung bandang huli, itong gusto ko, ngunit tayo'y niyong walang pagkasira. Ibig sabihin, tayo inilagay doon sa mga biyaya na walang pagkasira na putong. Amen. Tumatanggap sila, nawawala. Maraming boksingero natabunan na ang kasaysayan. Di po ba? Pero ibibigay ng Panginoon sa atin walang pagkasira. Ito'y walang hanggan. Kaya itong mga bagay nito, bakit pa tayo gagawa bilang isang Kristiyano na masisira? Kung Kristiyano tayo, pagbutihin na po natin. Kasi may mga nakakakita sa atin Una, pamilya. Lagi ko sinasabi, una, pamilya. Pangalawa, kapitbahay. Pangatlo, trabaho, eskwela, o ibang tao. Pang-apat, mabigat, church. Kasi bakit? Baka doon tayo nagpupunta, tapos tayo may hindi maganda pa totoo natin. Ano sasabihin ng kapatid natin? Yung pamilya mo nga, nag-aaway kayo Yung kapitbahay mo nga di ba? Hindi kayo magkasundo Yung kaklasmate mo nga kaaway mo Tapos nagsisimba ka. Ibig sabihin, wala ka palang pakikipagkasundo sa tao. Anong tawag sa atin? Masamang tinapay pala tayo. Dapat mabuting tinapay tayo sa lahat. Amen. Nakakain, napapakinabangan, napapainggan ang mga pangungusap natin para sa ikalalago natin. Amen. Para matuto, ibig ng hindi mananampalataya kasi sila yung nasa labas Amen. Ephesians chapter 6 verse 6 to 8. Hindi ba sinasabi maglingkod na hindi sa paningin ng tao, kundi saan naglilingkod tayo gaya ng sa Panginoon. Sino tinutularan? Si Jesus Christ. Yamang na pag-alaman natin in verse 8 na lahat na anuman ang ating gawin, tatanggap tayo ng gayon din. Anuman ang iyong inasik, iyon ang iyong aanihin. Amen. Kung nagpalakas ka sa Panginoon, yung nakatingin sa iyo, lalakas din. Amen. Amen. Hindi ba't may mga iniidolo tayong manlalaro? Ako sa basketball, sila Sila Jordan, di ba? Kasi gusto kong gayahin yung ginagawa niya. Hello?
Kaya minsan nagpa-fade away ako, kaya nga lang, na-fade away sa labas. Hindi ba? Hindi naman kaya talaga, ginagaya lang eh. Di ba? Alam nyo ang katunayan, pag ang Panginoon ang atin laging ginagaya, laging tutumpak tayo. Amen? Kung nung una, nahihirapan tayo, ang Panginoon aalalayan ka, parang hinihila ka. Example, si Peter, di ba't, ito, magandang example po ito eh, nahulog po siya, di ba? Lumakad na siya sa sa tubig, sa dagat eh, di ba? Alam niya, magulo yung hangin, yung alon mataas, di ba? Panginoon, pupunta ako sa iyo. Panginoon, ikaw ba yan? Pupunta ako sa iyo. Sige, pumunta ka. Sinubukan na pa yung faith niya kung hanggang saan. Sige, kaya mo. Sige, sinabi mo eh. Sinabi mo, mangyayari sa iyo yan. Yun lagi ang Panginoon eh. Kaso, tumingin siya sa labas. Tako, lumalakas di ba? Hindi niya nakatingin sa Panginoon eh. Noong una, nakatingin sa kay Lord. Noong una, tingin nila, multo. Sabi na pa, hindi, ako ito. Ikaw ba yung Panginoon? Guro. Pupariyan po ako. Naisip niya ba na ang lalakaran niya tubig? Hindi niya inisip yun eh. Ang inisip niya, makarating kay Jesus Christ. Dapat tayo mga Kristiyano, makarating tayo doon sa finish line na pinagagawa ng Panginoon sa atin, di ba? Ngayon, kung tumingin tayo sa mga problema, hindi tayo makakarating sa ministry tayong pagtatagumpayin. Amen. Kaya si Peter, nung lumubog, sabi niya, si Peter, nalulunod ako, Panginoon. Tiyak mo ba nalulunod yun? Mangingisda yun? Ibig sabihin yung faith niya bumagsak. Dapat gamitin natin yung faith sa pagtingin kay Jesus Christ. Because He is the author and the finisher of our faith. Kaya tayo nasisira, tingin tayo ng tingin doon, kaliwa, kanan, sa likod. Ba't hindi tayo kay Jesus Christ tumingin? Pag tumingin tayo sa Panginoon, sabi ng Panginoon kay Peter, maliit ang iyong pananampalataya. Malaki na yun, nakalakad na, di ba? Kaso nga lang, hindi nakarating sa sakto sa kanya. Ang Panginoon, tingnan mo, very gentle mag-correct. Ano sabi niya? Maliit ang iyong pananampalataya. Habang tinutuwid siya, hinahawakan ng kamay niya pataas. Hindi sinabi ng Panginoon, ang liit na iyong pananampalataya, bahala ka sa buhay, marunong ka naman lumagoy. Hindi po. Sinabi ng Panginoon sa kanya, napakaliit na iyong pananampalataya habang hinahawakan siya. Ganun ang Panginoon eh. Kahit ilang beses tayo mag-failure sa ating mga ginagampanan, makinig kayo mabuti, ang Panginoon lagi kang hahawakan. Kung gusto mong magpasaklolo. Pero kung sasabihin mo, kaya ko to Lord, marunong ako eh. Hindi. Wala tayong kaalaman, wala tayong karunungan, mangmang tayong lahat. Hindi natin kaya patakbuhin ang buhay natin kung wala ang Panginoon. Kung wala yung author na ang Panginoon na nag-finish line, hindi natin kayang tumakbo, baka tayo kung saan mapunta. Amen? Kaya nauna siya sa atin. Amen? Ito pong salita na iba't ibang klaseng gawa na ginagamit, na nananatili o hindi mananatili. Ine-example ko po ito. Kasi putong po yan na may pagkasira, yung malalaro din sa mundo. Pero tayo mga Kristiyano, walang pagkasira. Kasi bakit? In future, sa Bema Judgment Seat of Christ, haharap tayo sa Panginoon. At ililist po natin dito ngayon kung ano ang mga crown na tatanggapin natin, na kasasabikan natin. I do believe itong mga list na ito, makinig kayo mabuti, ito ang dapat natin pagtuunan ng pansin. Mahalaga ba to? Kasi ang hirap naman kung sasabihin ng Panginoon sa atin, nagre-reward na tayo nasa sulok. Awarding ceremony na, nasa sulok tayo. Bakit? Walang pangalan natin doon sa listahan. Pero ang pangalan mo, ligtas ka na. May buhay na walang hanggang ka na. Pero yung parangalan ka, wala man lamang. Hindi man lamang nabanggit. Nung gumraduate ako sa elementary, nabanggit na yung gagraduate na ako di ba? Pero dahil sumali ako sa chess, makinig kayo mabuti, hindi po ako magaling sa chess. Manlalaro lang po ako. Napili po nila ako, isinali nila ako. Ganun ang Panginoon, pinili niya tayo para isali. Di po ba? Pero nung tinawag ang pangalan mo, sa karangal, makinig kayo, yung sinasabi ritong, yung honorary na putong, bagamat yun, yung certificate lang na ganon,
Biruin mo, tatayo ka doon sa maraming kaeskwela mo. Sasabihin sa'yo, ito yung manlalaro ng San Jose, ng chess player. Magpupugay ang lahat, pumapalakpak. Alam niyo po ba, pagdating ng langit, pag tumanggap tayo ng putong nagmumula sa Panginoon, libo-libong, milyong-milyong anghel ang papalakpak. Sige, si Dico pa, pumapalakpak na. Ano sa tingin nyo ang mararamdaman mo? Samantalang tayo namuhay dito, may kapalpakan. Di ba? Lahat tayo failure. Ang ating buhay dati, nung di pa tayo Kristiyano. Masama ang ugali, masama ang buhay. Nakiayon talaga sa mundo, pero ngayon iba na, di ba? Nasusupil na unti-unti ang mga bagay para sa kalwalhatian ng Panginoon. Di po ba? Kaya tayo naman, inihanda tayo ng Panginoon ng 5 po ito. Sana meron tayo dito kahit isa. Amen. Una, punta po muna natin yung 1 Corinthians chapter 3 verse 12 to 15. Di ko lang po alam kung maumpisa natin to dahil may limit po tayo dyan. 1 Corinthians chapter 3 verse 12 to 15. Datapat kung ang sino may magtatayo sa ibabaw ng pinagsasaligang ito, ano po yon? Si Jesus Christ ang pundasyon. Amen. Ngayon, binigyan tayo ng pagkakataon na magtayo. Pag sinabing magtayo, ano po ibig sabihin ito? Paggawa. Yung ministry mo saan mo ilalagay at papaano mo gawin. Meron nagtayo ng bahay, ito sinasabi niya po dyan ibig sabihin sa paggawa natin, sa pagkilos natin, dapat nakatingin tayo sa angkop na pagpapatungan. Di po ba? Di po ba? Matibay na, si Jesus Christ na nandyan na, di ba? Ngayon, paano iahayag ito? Makinig kayo mabuti. Sabi niya ito, may magtatayo, gagawa kay Jesus Christ o nilagay tayo ng Panginoon, di ba sa Kanya? Sa ubasan niya. Ngayon, tinutukoy niya po rito yung pundasyon ng pagtitiwala sa Kanya, itinayo natin, makinig kayo mabuti. Yung ginawa natin, merong ginto, pilak, mamahaling bato, kahoy, tuyong dayami. Kaya nga sinabi ko kanina, iba't ibang gawa sa mga ministry natin na pinagkatiwala. Ito ba'y mananatili o ito ba'y hindi mananatili? Kasi bakit? Verse 13. Verse 13 na pasuyo nga ako. Ang gawa ng bawat isa, gawa. Ang gawa ng bawat isa ay mahahayag. Sabihin niyo po, mahahayag. Walang nalilingid sa Diyos na ginagawa natin sa ating pagiging isang Kristiyano. Sabi niya, sapagkat ang araw ang magsasaysay sa panahong iyon. Pagdating ng time, sa Bema Judgment, merong haharap. Sino? Yung mga nagtayo. Yung mga naglingkod. Yung mga mananampalataya. Sapagkat sa pamamagitan ng apoy, ihahayag. Pag sinabing apoy, ito po yung consuming fire na napakatindi ng init na kayang pumugnaw. Even ang gold, kayang pugnawin sa sinasabi kanina. At even yung mga bato, kaya nitong pugnawin. Pero, naandun pa rin yung kadalisayan kung anong materyales siya. Amen. At meron sinabi doon, kahoy ito yung dayami, yung kasaysayan niya mawawala. Kaya iyon naglagay po siya ng mga nananatili at hindi nananatili, makinig kayo mabuti, dahil ito po'y mahayag sa pagdating ng panahon. At ang apoy rin nasusubok sa gawa ng bawat isa. Gawa. Kung Kristiyano ka na, may gawa tayo. Nilakaran ba natin yung gawang inihanda ng Panginoon? Buhat pa man nung una, nakita ba natin yon? O baka hindi pa natin na-discover kung ano yon? Pinagagawa ng Panginoon sa atin. Dapat alam nyo po yon. Kung ano yon. Verse 14. Excuse me po ha. Kung ang gawa ng sino man ay manatili, wow, sarap. At kanyang itinayo sa ibabaw na yon, nagtrabaho ka kay Jesus Christ, kasi pundasyon si Jesus Christ. Nagtrabaho ka sa Kanya. Siya'y tatanggap ng gantimpala kasi nanatili yung ginawa natin. Nakinig tayo sa coach. Nakinig tayo sa salita ng Panginoon. Sinunod natin yung rules na nakalista para sa ating paglilingkod. At verse 15, kung hindi naman, the verse 15 na anak,
Okay. Kung ang gawa ng sino man ay masunog, yung hindi manatili, ay malulugi siya. Sabi niyo po, lugi. Why? Ba't lugi? Sayang ang pagod mo. Sayang yung panahon mo. Diba? Ilang taong ka naging Kristiyano, wala man lamang naging kasaysayan. Hello? Hello? Hindi ka naging mabuti sa iyong pamilya. Hindi ka naging mabuti sa kapitbahay mo. Hindi ka naging mabuti sa eskwela mo, trabaho mo. Hindi ka lumaban na matuwid na sinasabi kanina. Dahil tatanggap tayo ng putong, di ba? Una, sinali tayo sa palaruan. Isinali tayo, bibigyan tayo ng putong, pero dapat lumaban tayo ng mabuting pakikibaka. Di ba? Kasi baka nandun tayo, hindi tayo lumaban sa mabuting pakibaka, malulugi tayo. Ang nalugi po ba, maganda kang ngiti? Ganan? Pag nalugi ka, anong itsura na nalugi? Si pastor sabi nakasimangot. Hindi lang nakasimangot, nakaganyan pa. Walang mukhang maihaharap. Di po ba? Gusto nyo ba pag humarap tayo sa Panginoon, wala tayong mukhang maihaharap sa Kanya? Dahil yung binigay niya sa atin na napakagandang ministeryo, pinabayaan natin. Hello? O kaya naman, yung gift na binigay sa iyo ng Panginoon, hindi mo pinag-inam. O yung pagiging Kristiyano mo, hindi mo binuti. Hindi ba? Maintindihan na lang ako yan eh. Pastor naman yan eh. Si Lord, naiintindihan ako eh. Ang tanong, pagdating sa harap, lugi ka. Sayang naman yung inihanda na putong. At sabi niya, yaman, sabi niya, ngunit siya sa kanyang sarili maliligtas. Ligtas naman, may buhay na walang hanggan. Walang harang karangalan. Di po ba? Sabi niya, gayon ang matutulad, saan? Sa pamamagitan ng apoy, dadaan iyan sa Panginoon eh. Walang nalilingid sa Panginoon kung ano man natin ginagawa. Lihim man o hayag, hayag na hayag lalo sa Panginoon yan. Kaya alam niya ang bawat gawa ng mga Kristiyano. Kaya gusto niya tayong tulungan. Kaya merong ginamit ang Panginoon si Apostle Paul at ang mga apostol natin para turuan tayo sa mainam na paglilingkod. Amin po ba? Mahalaga po yan. At dito, pinapakilala, yung crowning ceremony, hindi na po talaga pala aabot. Tingnan po natin, babanggitin ko na lang po ito ha. Siguro sa isang linggo na po ito, 5 lang naman po ito. Crowning ceremony, yung salita po diyang, the incorruptible crown. Pangalawa, yung the crown of rejoicing. Pangatlo, the crown of life. Pang-apat, the crown of righteousness. Panlima, the crown of glory. 5 lang po natagpuan ko. Pero meron po mga kasaysayan yan sa contextual o scriptural message kung bakit ginawa po yan na pag-aaralan natin sa susunod. Bilang huli, meron po ako ninote dito, do not miss the mark of Christ. Huwag niyong parang masayang yung price na nakahanda. May nakahanda na eh. Huwag niyong parang manghinayang ka, sana pinagbuti ko. Disin sana tatawagin ang pangalan ko sa milyong-milyong anghel na ipapakilala ko. At even doon sa mga 24 elders na sinasabi sa langit, sa Revelation. Anong karangalan? Do not miss the mark of Christ. Pangalawa, do not miss the good works that God before ordained to us. Wag nating masayang ang mga mabubuting gawang inihanda ng Panginoon ng buhat pa man nung una na parang ating lakaran. Wag natin sayangin. Naandyan na yan, lakaran natin. Wag na nating i-step pa sa ibang gawa. Gawin natin ito ng mas mayan. Dikon, pwede ko ba ikaw tawagin? Awit po siguro tayo, may 2 minutes pa po tayo. Sa susunod po, tatalakayin natin yung 5 crown po yan. At I do believe, tayo makakahit nito na mga nakikipaglaban na matuwid. Yung mabuting kawal at mabuting manlalaro at susunod, mabuting magsasaka na pinagkatiwalaan para sakahin. Amin po ba?
Itong awit na to, parang patungkol po ito sa pagtakbo, pero biblical po ito, na lahat tayo dapat, sinali tayo ng Panginoon para tumakbo tayo sa ikapupuri ng Panginoon. Pero dapat, tignan natin na hindi ito dahil sa ating sarili, na may kakayahan tayo. Liza, anak, pwede ka bang kumanta yung mga awit natin? Run to you po. I will run to you po ba yan? Siguro, konting ano po ito sa atin para maintindihan natin kung bakit tayo tinawag ng Panginoon. May purpose. Sabi niyo po, purpose. Ang Christian life, merong purpose ng buhay. Hindi tayo nilagay na walang layunin ng Diyos. Your eyes is on the sparrow. Your hand it comforts me. From the ends of the earth till the depths of my heart, let your mercy and strength be seen. You call me to your purpose. You call me to your purpose. As angels understand. As angels understand. For your glory, may you draw all men as your love and grace demand. I will run to you. And I will run to you. Tumingin tayo sa Panginoon. To your words of truth, not by might, not by power, but by the Spirit of God. Yes, I will run the race till I see your face. Oh, let me live in the glory of your grace. You call me to your purpose. You call me to your purpose. As angels understand. For your glory, may you draw all men as your love and grace demand. I will run to you. And I will
kalakasan. Hindi namin po kasi kaya sa aming sarili ang mga bagay na pinagagawa niyo po sa amin kung walang biyaya na dumadaloy sa amin. Kaya lagi po kami tumutungo sa biyayang kalakasang nagmumula sa iyo, Panginoong Hesus. Tulungan mo po kami na laging makatingin sa iyo, Panginoon. Huwag sa mundong ito, Panginoon. Kahabagan niyo po kami. Patuloy niyo po kami turuan. Tulungan niyo po kami laging yakapin, Panginoon. At hayaan niyo po, Panginoon, ang landas, Panginoon, patungo sa iyo ng pagkatagumpay ay malakaran naming may biyaya na may kalakasan. Salamat po na marami sa iyong aral. Salamat po sa example ni Apostle Paul at ni Timothy. At higit sa lahat, salamat po, Panginoong Jesus, sa iyo na ikaw ang the most example, Panginoon, na dapat namin tutularan, Panginoon, sa aming buhay bilang isang totoong iglesia ng Diyos na buhay at kawal at manlalaro, Panginoon, na pinagtatagumpay niyo po. Salamat po, Panginoon. Ang karangalan, papuri sa iyo lamang, Panginoon, sapagkat wala po, Panginoon, kaming kakayahan. Kaya nga po, Panginoon, gampanan niyo po ito sa aming buhay at sundin namin ito, Panginoon, na punong-puno ng pagmamahal at pag-ibig sa iyo. Purihin ka, dakilain ka, sa ngalan ni Jesus. Amen.